Magandang araw muli at pag-aralan natin ang salita ng ating Panginoon. At ngayon nga ay yung topic natin is related ito sa mga Kristiyano na sabi nga ay nagkakaroon ng delayed sa paglingkod sa ating Panginoon o tinatamad. So marahil ito yung topic na para sa'yo. So sabi sa 2 Corinthians 5 verse 10 yung verse natin ngayon, sabi dito, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap sa nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nang tayong nabubuhay pa sa katawang ito. So, ang ating point title ngayon is Start Now or Regret Later. So, paglilingkod sa ating Panginoon na paano nga ba natin i-manage o paano ba natin ginagawa, paano ba tayo gumagawa sa ating Panginoon at paano tayo naglilingkod sa Kanya. Tayo ba yung Kristiyano na lulubog lilitaw? O tayo yung Kristiyano na sala sa init, sala sa lamig? O tayo yung Kristiyano na talagang nagbababad para mabigyan ng kaluguran ng ating Panginoon? So sabi dito sa una nating katuruan, we must all appear before the judgments seat of Christ. So tayong lahat ay haharap sa ating Panginoon at darating yung time na harap tayo sa Kanya na hindi natin alam kung talaga bang ligtas tayo o hindi. Kasi akala natin yung mga ginagawa natin dito sa lupa is tama pa sa harapan ng ating Panginoon. Pero hindi natin alam, nare-regret na pala natin o nalilimutin na natin na mali pala yung mga hakbang na ginagawa natin. Even when you judge people, how you serve God, inaakala mo lagi malimit mo itaas yung sarili mo nang hindi mo nakikita yung mga mali mo bago mo i-judge yung ibang tao. Isang bagay na dapat hindi tayo nag-judge ng tao bagkos ay tinutulungan natin siya i-lift up sa paglilingkod sa ating Panginoon. Pangalawa, sabi dito, we will reap what we sow while in the body, whether good or evil. So yung ginagawa natin dito sa lupa, sabi nga kung ano yung itinanim mo, ay yun din yung aanihin mo. So, paano ba tayo magtanim sa ating Panginoon? Paano ba natin isinasapamuhay ang salita ng ating Panginoon? Paano tayo gumagawa? Paano tayo kumikilos? Paano tayo naglilingkod sa ating Diyos? So sabi doon, we will reap what we sow while in the body, whether good or evil. So, doon pa lang malalaman natin kung ano ba talaga yung mga ginagawa natin na preparation, paghahanda. Ano ba talaga yung ginagawa mong way para mapapurihan ang ating Lord. Sabi doon, kung ano yung itinanim natin dito sa lupa, yun din yung aanihin natin pagdating ng araw na kinuha na tayo ng ating Panginoon. Kaya dapat maging tama yung pagtatanim natin o maging tama yung sarili natin sa harapan ng ating Diyos upang malaman natin at ma-distinguish natin na talagang sa Lord tayo papatungo. Pangatlo, sabi dito, we cannot escape, reschedule, or delay the day of judgment. So, we cannot escape, sabi hindi tayo makakatakas, hindi natin alam yung araw, yung date kung kailan ba darating yung ating Panginoon. Sabi nga ay para yung magnanakaw na hindi alam kung kailan ang darating. Kaya dapat maging handa tayo lagi, hindi bukas, hindi sa isang araw. So kagaya ng pag-exam, hindi naman tayo naghahanda na kapag ando na sa day ng exam, di ba? The day before or a week before, nagre-review na tayo para pumasa tayo. So ganun din yung pagdating natin, paano kailangan natin maging handa. Kailangan natin na ihanda yung mga sarili natin at gawing yung araw natin is laging isipin natin na darating yung ating Panginoon upang maging handa tayo. At pagdating ng judgment, alam natin na sa Lord o sa piling ng Diyos tayo mapupunta. So, mahalaga yon sa buhay ng bawat isa sa atin. So, para naman po sa ating application, waste not your life, time, and strength. Sabi doon, pwede kang magsayang ng kahit na anumang mga bagay. Wag lang yung life, yung time, and yung strength. Yung life, yung time, and strength, yun yung igugol mo sa ating Panginoon. Yun yung ibigay mo sa ating Diyos at wag mong sayangin yung buhay na meron ka, bawat oras, bawat
araw, bawat minuto na binibigay sa atin ng ating Panginoon. Waste not your life, time, and strength. Sa Panginoon mo lang yan gamitin upang maging kapakinabangan sa kanyang kaharian. So number 2, start serving now or never. So, yung paglilingkod sa ating Panginoon, hindi yan kagaya na sasabihin mo na, ay bukas na lang ako maglilingkod, bukas ko na lang dadalhin yung mga kaibigan ko, bukas ko na lang ipapakilala ang Lord doon sa mga kaibigan ko. We cannot control everything. Tanging ang Diyos lang yung nakakaalam. Kagaya ng sinabi ko, hindi natin alam kung kailan yung dating ng ating Diyos. So we need to prepare ourselves. Start serving now or never. Huwag nating ma-regret yung time na dapat kinalugdan na tayo ng ating Panginoon, pero dahil sa katamaran natin, dahil sa pagpapabukas natin, lagi nating nare-regret. At kapag nangyari yon, sayang yung mga bagay na ginawa mo, sayang yung time na ginugol mo sa ating Panginoon kung babalik at babalik ka lang din doon sa mga time na ginagawa mo yung mga bagay na hindi nakakalugod sa ating Diyos. So, panghuli, sabi dito, prepare now or regret later. So, kailangan natin maging handa daily, every day of our life na lagi nating isipin na dadating na ang ating Panginoon. Kailangan nating maging tama yung sarili natin sa ating Diyos. Lagi nating hingin yung guidance ng ating Lord. Lagi nating i-ask yung forgiveness sa ating Panginoon na alam natin na bilang isang tao, talagang hindi natin maiwasan na magkasala, hindi natin maiwasan na makagawa ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Kanya. But because of the grace of the Lord Jesus Christ, kung bakit tinutugon tayo ng ating Diyos at yung kapatawaran na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon, sapagkat simula nung tubusin tayo ng ating Panginoon ay andon na talagang pinayagan na tayo na lumapit sa Kanya at tumawag ng Panginoon. Pero sabi nga, hindi lahat na tumatawag ng Panginoon ay mapupunta sa kaharian ng ating Diyos. Marahil yun lamang tunay na sumusunod at nananampalataya sa Kanya. So isang bagay na iiwan ko sa inyo, ano na bang estado ng pananampalataya meron ka ngayon? Masasabi mo ba na ligtas ka na o kulang pa? Again, let's prepare ourselves. Let's ask ourselves kung ano bang estado ng faith na meron tayo sa ating Panginoon. Again, thank you for watching this video. I hope may natutunan po tayo at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.